558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558. Naglalagablog ng mga balita. Tuloy ang naglalagablog na pananghalian. Mainit din ang mga balita. Ako pa rin si Buddy at Rod po. Labis-labis po mga kasama ang pagdadalamhati at panghihinayang ang nararamdaman ngayon ng mga kaanak ng 7 taong gulang na batang babae na brutal nga pong pinatay ng kanyang sariling ama sa barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Madaling araw kanina nang matagpo ang tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at ginilitan pa sa leg ang biktima si Angel matapos itong paslangin ng kanyang tatay na si Mark Alvin Manliklik gamit ang kutsilyo. Wala noon sa ng bahay ang ina ng biktima si Kat at kasalukuyang nagtatrabaho sa Canada ng 3 linggo pa lamang pong nakakaalis. Bago ang krimen, nag-aaway ang mag-asawa sa Skype dahil nais nitong pauwi ng misis. At kung hindi raw ito uuwi ay papatay ng kanilang anak. Tinutuo yan ng suspect at matapos patayin ini-upload niya ang litrato sa Facebook at ipinakita sa asawa na pinatay niya ang kanilang anak. Sa interview po ng DZXL kay Rhea Manliklik, kapatid ng suspect, mabuti at matalinong bata ang pamangkin niya na namatay sa kamay ng kanyang sariling magulang o ama. Pinubayan nila sa otoridad ang kaparusahan sa suspect na ngayon nakakulong na at naharap sa kasong parricide. Wala po yung natapos na school na diretso, laging first grading, second grading, tapos na transfer, pero lagi pa rin siyang top 1. Yung sa kapatid ko, bayaran niya ako, anong ginawa niya? Hindi, wala siyang makukuha ang suporta sa amin. Aminado naman ang mga kaanak ng suspect na matagal itong lango sa droga kaya't nagawa ang karumal-dumal na pagpaslang sa bata. Sa Makati City naman, binulabog po ng pagsabog ng granada ang teacher's compound sa Loton, Kalayaan, Barangay West Rembo kaninang umaga. Sa inisyal na investigasyon, isang natilang patay na wala pang pagkakakinanlan. Una nang inihagis ang pampasabog sa ng isang lalaki na nakabonet na naglalakad lamang. Bumagsak ang granada sa isang bahay at doon sumabog. Patuloy pang investigasyon ng pulisya sa insidente. Mag-asawang negosyante natagpo ang patay sa Samal, Bataan. May balita si Mike Sigral ng RMN Bataan. Mike, iradyo mo. Patay na ng matagpuan ng mga otoridad ang mag-asawang negosyante sa kanilang garahe kaninang umaga sa Barangay Sapa, Samal, Bataan. Sa inisyal na ulat ng Samal PNP, kinilala mga biktimang sina Rolly Cortez at itong kanyang asawang si Flora Cortez, residente ng naturang lugar. Natagpuan ng dalawa ng mga otoridad na puno ng pasa sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan na pinaniniwala ang pinagpapalo ng matigas na bagay. Samantala, ayon sa ulat ng pulisya, nawawala naman ang pera at mga alahas ng mag-asawang biktima. Ayon naman sa mga kapitbahay nila, pagpapautang umano ng pera ang pangunahing negosyo ng mag-asawa. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng pulisya hinggil sa motibo at posibleng pagkakakilanlan ng mga suspect sa naturang krimen. Sa Bataan para sa DZXL 558, Mike Sigral Tata, RMN. Naglalagablog na mga balita. Dalawang magkasunod na pagsabog naman sa Catanduanes, isa po ang patay. Mula RMN Legazpi, kasama mo sa balita Leo Barceliano. Leo, iradyo mo. Ating 5 minuto lamang ang pagitan ng unang pagsabog at pangalawang pagsabog na sani ng isang on-the-spot na pagkasawi matapos sabugan ng bigas-bigas. At ang pangalawang pagsabog naman ay kritikal ang kondisyon ngayon. Ito ay naganap sa Barangay Jarao, bayan ng Karamuran, sa Nabigas Isla ng Catanduanes. Sa huling ulat kaya pinarating sa Campo Enforcement ni Police Provincial Director, Police Senior Superintendent Ace Castillo. Batay sa ulat ng kanyang hepe ng pulisya sa nabanggit na bayan, alas 8:15 ng umaga nang ito ay unang magnat ng pagsabog sa labas ng tahanan mismo na itong biktima na kilala si Sinya Castillo, kung saan ito ay nakaupo
sa labas ng kanyang tahanan nang bigla itong hagisan ng bigas-bigas na ginagamit nitong sa illegal fishing ng mga illegal fishermen. Makaraan ay 15 minuto, biglang sumabog uli ang isang inihagis ng suspect sa mismong residensya ng nabanggit na pamilya, kung saan ay mayroong isang tao sa loob ng tahanan na mismong kasama sa pamilya ng unang biktima. Batay sa investigasyon ngayon ni P.O. Tonino Tipungan ng Provincial Investigation Branch, napag-alaman na ang nasawi ay kinalalang si Vicente Castillo, 54 taong gulang, may asawa ng Sitio Ilawod, Barangay Jarao, at ang asawa naman ito na si Serinia Castillo. Bagamat ang suspect ngayon na arestado sa follow-up operation ng Philippine National Police ay nakilala naman na si Whiskey Lapinig. Si Lapinig ngayon ay hawak na ng Philippine National Police at inaalam kung anong motibo ng kanyang ginawa na dalawang magkasunod na paghagis ng bigas-bigas na sumabog sa pamilya Costello. Kasama mo sa Arimen Ligas para sa DXL 558, Leo Barciliano, Tatak, Arimen. Naglalagablab na mga balita. Sports! DZXL Bulat Palaro. Si Paring Ray ay sisigaw muna. PBA Update. Sa PBA, galing talaga. Ibibida ho muli na Elasto Painters at Badang Pierre ang kanilang mga balik imports habang itatampok naman ng Gin Kings at Express ang mga bagong pangalan sa nagpapatuloy na 2014 Governors Cup. Babandera si 2011 PBA Best Import Arizona Reed. Nalalaban ng Rain or Shine ng Air 21 ngayon alas 5:45 po ng hapon. At kasunod dyan ay ang pagtatapat ng Barangay Ginebra at Global Ports alas 8 ng gabi sa Bigdo. Samantala, tatapat naman ng Express si Dominic Sutton na matatandaan pong tinalo ng nagkampyong San Mig Coffee Mixers sa semi-finals round ng nakaraang PBA Commissioners Cup. Sa ikalawang laban, ibabandera naman ng Gin King si Zacchaeus Mason laban kay Mason laban kay balik import Leroy Hickerson ng Batang Pierre. DZXL Showbiz Balita. Ay, mukhang may bago tayong kasama ngayon, ha? At sakang saya-saya. Oo. Masaya sa ngayong tanghali. Bakit ka? Ano kayang dahilan, no? Malamang may nakuha na to. Kaya pala. May ano kayo nakuha lang. Kaya pala. Masayang masaya. Napatingin din si Alex eh. Malamang may nakuha na. Hi, Genitals. Magandang afternoon. Paano ba naging transaksyon? Ako mismo. Wala nga. Eh, kung may napakinabangan ako, dinilibre ko kayo. Ayan. Diba? Napasama kasi yung pangalan niya eh. Nga eh. Masyadong Jen common. Corpus din. Corpus. Masyadong common eh. Wala, ganun tayo. Sigurado. Kaya lang, yung Tals, hindi kasama pala. Nilinaw din. Malinis pa rin ako. Yun ba yung middle initial mo? Hindi ba? Malinis pa rin ang pangalan. Malinis. Sila lang yan. Welcome to this type world. Yes. Malay mo, typo error din yung pangalan Checkered ko. world. Ay, term namin ni Sir Bobby. Ito nga, umaapila ngayon ang TV host actress na si Chris Aquino na wag na daw siyang iuugnay sa dating mister na si James Yap. Say ni Chris, may mga tao raw kasi na umaasa pa na magkakabalikan sila, kaya mainam daw na tigilan na ito at mag-move on na lang daw ang lahat. Taring Chris. Bukod dito ay inalok pa raw ang aktres na gumawa ng pelikula kasama ang dating asawa. Pero say ni Chris, masaya na sila sa lahat at ang anak nila ni si Bimbi ay tanggap na ang pagkakaroon niya ng girlfriend. Diba siya na? Pero wala talaga. Wala ako napakin. Hindi. Clear ang name ko. Klaro, Yes. yeah. Yes. Okay. Hindi nga ako yung maman eh. Someone is special, ikaw Sabi ni someone. Bahala na raw. Lalo raw gumanda si Jen. Sabi ni Solong anak. Thank you. Ayan. Bukas ulit. Bukas ulit. Bukas ulit. Okay. Pagbaga umalis si Miss Candy. Ay, hindi. Si Katrina Haligi. Bukas. May schedule dito, alam mo yan. Okay. Parang loan lang, ano? Schedule din. Naka-schedule pala yan. Yes. Sa bukas iba naman. Pag wala si Miss Candy. Yan.
At yan ang aking showbiz balita kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Jenny. Tags sa Sintalbog silang lahat. Tatak, Armen. Thank you, Janitals. Mamadali si Jenny. May lakad. Ano bang last trip na siya? Ito ang balitang panghimagas. Ito, nagmamadali din to. May asistihan pa. Mukhang may appointment din to. Misteryoso, afternoon. Ibang klase talaga. Pag si Misteryoso, yung background. Retro na retro. Magandang tanghali sa inyo, kasamang Rod. Ay! Kasamang Buddy. Thank you. Ito na ang ating balita pang himagas ngayong tanghali. Dahan-dahan yung pagbanggit ng kasamang Rod. Ayan. Rod. Preno kagad. Kasi baka pag humaba, Rod. Baka mabulila na. Ito pa ay galing pa sa Amerika. Aba, sa Amerika. Oo, importo. Likas sa mga buntis Aba. ang mag-crave ng mga nais nilang kainin, lalo na pag sila ay nasa stage ng paglilihi. Uy. Ayan ha. Pero hinay-hinay lang sa pagkain. Dahil isang babae na nagdadalang tao sa Ottumwa, Iowa ang nakakain ng burger na may palamang marijuana. Ay, marijuana. Nako. Ayon kay Brittany Songer, inutusan niya ang kanyang live-in partner na bumili ng hamburger. Pagkabili ay agad nitong tinikman ang tinapay, pero may kakaiba siyang naamoy at nalanghap. Sa kanyang pagbusisi, binuksan nito ang burger at tumambad sa kanya ang patty na may cheese at may dahon ng marijuana. Imbes na dahon ng mga lettuce, marijuana. Kaya pala, di rin mapakali ang buntis sa kanyang kinakain na burger dahil sa nalalanghap ito ang aroma ng naturang droga. Ayos. Saan nangyari? Sa Agad buntis? nila itong inireport sa mga pulis. At ngayon ay kasalukuyan ng inimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing burger. Akala ko agad ngayon nakakulong na yung buntis. Hindi naman. Hindi naman. Kasi inosente. Okay lang kung petsay yung nakalagay. Petsay. Oo eh. Pwede, Peche repolyo sana eh. yung Kaso lettuce. marijuana eh. Ginawang ano eh. Yan po ang ating balitang panghimagas ngayong tanghali, hatid sa inyo ni Misteryoso. Thank you. Okay. Thank you. Pihikan ka raw, ha? Oo. Pihikan ka raw, sabi ni Solong anak. Ay, ayan si Misteryoso. Napaka-pihikan. Ayos lang. Someone special. Axapolo, thank you. Choosy and choosy. Very. Kakapili, walang napili. Paano mga kasama? Tuloy po ang inyong pagsuporta sa PCSO. Ang pagtaya sa PCSO ay kahintulad din ng pagtulong sa bayan. No winner pa rin sa Grand Lotto 655 kagabi at 645. Ano? Tumaas na. 71 million na nakalagay dito. 71.7. Kahapon na sa 82. Oo nga, paano nangyari yan, ha? So, posible ngayon, tumaas. Sige, update natin to. Tapos yung digit, 3-digit kanina alas 11 ay 153 daw. Thank you po, PCSO. Iba talaga pag ang magpuprograma si Rod din, eh. Okay, kahit overtime. Walang problema. Pero bukas hindi na. Diretso! Naglalagablab na balitang tatak. Armen, niyo po napakinggan sa DZXL 558. Ngayong tanghali ng Martes, May 20, 2014. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako si Buddy Oberas. At from the city of Zamboanga de Ustedes, Barkada, Rod Marcelino. Kami lahat sa DZXLI. Tatak! RMN! You're being shy and turn away when I look into your eyes. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!